Ombudsman directs BP Sara 9 others to answer confidential funds raps. That is the power of words na siguro hindi aware hindi naturuan si Sara Duterte. Yung mga Duterte at mga followers niya, what's your habits? For they become your character. What's your character, Anya? Because it becomes your destiny. Yan mismo ang nangyari mga kababayan sa mga Duterte. Kay Digong, kay Sara, walang versus BP Duterte if Senator judges acquit her, sabi po ni Atty. Bocoy. Ang nagbigay ng ideya si Sara Duterte. Galing sa bibig ni Sara, hinahamon niya yung ating mga authorities. Matapang. Kaya kung ano yung hamon niya, kinol ng ating mga authorities. Yan sabi ni Bocoy, malversation, bribery, and so on. Very specific yan sa Constitution, sabi ni Bocoy. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano na kita? Mga tugang, mga manoy, mga manay. Si Sara Duterte mga kababayan. Day palanki dayng kawala. Maski pa i-acquit si Sara Duterte ka mga senador na kakampi niya, wala pa rin kawala. Tulad ng sinasabi natin, ito na yung balita mga kababayan ngayon. Checkmate si Sara Duterte. Ombudsman directs BP Sara 9 others to answer confidential funds raps. Ito na yung wish ni Sara Duterte na sabi niya, kung talaga niyang accountability gusto na Kongreso, nata nga yata bako na sana sa korte. Hindi na lang sa korte siya, file ng kaso. Talagang tama po yung kasabihan. Be careful of what you say and what you wish. Kasi yung wini-wish mo, baka yon talaga ang dumating sa'yo. Diba? That is the power of words na siguro hindi aware hindi naturuan si Sara Duterte. Yung mga Duterte at mga followers niya, hindi naturuan ng tinatawag na power of words. What we think, we become. Kaya nga siguro familiar kayo ng kasabihan. What's your thoughts, Anya? They become your words. What's your words? They become your actions. What's your actions? For they become your habits. What's your habits? For they become your character. What's your character, Anya? Because it becomes your destiny. Yan mismo ang nangyari mga kababayan sa mga Duterte. Kay Digong, kay Sara, walang tigil sa paghamon. Kinol yung hamon niya. Si Digong inahamon yung ICC. Matagal ko na niyang iniintayan na ICC. Punta na niya kayo rito, mga taga-ICC. Baka niya mamatay na ako. Hindi pa kayo hindi pa nangyayari niya yung gusto niyo. Biglang lumabas mga kababayan yung warrant of arrest. Ngayon, ang sigaw ng kanyang mga supporters, ang sigaw ni Inday, ni Ari Roque, bring him home. Daldal kasi ng daldal, mga kababayan. Ngayon, hamon ng hamon si Sara Duterte. Bakit niya hindi ako kasuhan? Talagang accountability ang habol nila. Ito na ngayon mga kababayan. Pinapatawag na siya. Pinapasagot na ng ombudsman. So added na, ito yung sinasabi ko, na sword of Damocles. Ang daming sword of Damocles na kaumang kay Sara Duterte dahil sa sarili niyang kagagawan. Kaya sabi nga natin, at ito din yung sabi ng House panel ng Congress. Plunder malversation raps can still be filed versus BP Duterte if Senator judges acquit her, sabi po ni Atty. Bocoy. Ang nagbigay ng ideya si Sara Duterte. Galing sa bibig ni Sara, hinahamon niya yung ating mga authorities. Matapang. Kaya kung yung hamon niya, kinol ng ating mga authorities. Yan sabi ni Bocoy, criminal charges including plunder and malversation can still be filed against Vice President Sara Duterte even if she gets acquitted by the Senate Impeachment Court. Kaya kayong mga senador na kakampi ni Sara, akala ninyo, pag inakwit ninyo si Sara, dinismiss ninyo halimbawa, hindi na matuloy yung impeachment trial, ganun pa rin ang pupuntahan. Yan House Prosecution Panel spokesperson Atty. Antonio Bocoy gave this reminder to Vice President's camp in an interview kahapon po. Whether mahusgahan siya ng guilty or not guilty, kahit po ma-acquit yan, bukas pa rin yung pinto para litisin siya for plunder, malversation, bribery, and so on. Very specific yan sa Constitution, sabi ni Bocoy, na isang seasoned litigant
for over 40 years. Paliwanag niya, a judgment niya of not guilty will not bar the government from suing or charging the impeached official for liabilities for plunder, violation of Republic Act number 3019 as amended by amended for malversation under the revised penal code and so on, referring to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi po ni Bukoy, the Constitution niya provides for impeachment as a mechanism for accountability against public officials. Wala ho diyang kulong, walang civil damages. Mas mahirap po yung yung parusa diyan, removal from public office and perpetual disqualification from public office. So you see, mga kababayan, so ito na nga yung balita mga kababayan sa GMA. Kasabay ng statement ni Atty. Bukoy kahapon sa interview, yun pala, yung ombudsman nagpalabas na ng direktiba para sa Vice Presidente na sagutin ang kaso, mga kababayan, may relasyon sa confidential funds na final, mga kababayan, by the House of Representatives in connection with the alleged misuse of confidential funds na mula sa Department of Education at saka sa Office of the Vice President. Sasabihin naman po ng mga defenders ni Sara Duterte, ginigipit ng gobyerno, this is not persecution, this is prosecution. Kasi kung wala sana siyang ginawang mali, tahimik ang kanyang buhay, gumawa siya ng mali, alangan man po gumawa ng mali, palampasin ng ating gobyerno. Hindi man po pwede ang ganon. Kasi pag tinalampas ng gobyerno, magiging bad president siya po. Pwede na pala ang ganyang mga gawain. Yan ang rason kung bakit may accountability para sa ating mga public officials. So walang ibang sisisihin, walang politika po rito, mga kababayan. Siya lang ang nagsasabing politika. Yung kampo nila. So sabi dito sa balita ng GMA, in an order issued on Thursday, kahapon lang po, in fairness the media, the Ombudsman gave Duterte and other respondents 10 days from receipt of the order to file their counter affidavits together with the affidavit of their witnesses or witness and other supporting documents. So sabi dito, failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as a waiver of respondents' rights to submit controverting evidence and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Sabi po sa order. So inuulan na po ng asunto si Sara Duterte. So sabi po ng Ombudsman, it would not entertain any motion to dismiss or motion for bill of particulars. So yung order came after the House filed a complaint against Duterte and several others noong Monday for plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, matindi po, ang dami, corruption of public officers, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Yung laman mismo ng articles of impeachment. Kaya kung makaiwas siya kasi marami siyang kakampi sa Senado, hindi siya makonvict, wala pa rin siyang lusot, mga kababayan. Kasi ito na po, tinala na siya ng kasong plunder, etc., etc. Yung hindi lang kasama dito sa articles of impeachment, siyempre, iba naman yon yung pagbabanta, yung Article 1. Yung Article 1, yung kaso niya, nasa DOJ po. Yung final, mga kababayan ng NBI, iba naman yon. Yung sedition, grave threats na ginawa niya sa ating Pangulo, First Lady at saka kay Speaker Martin Romualdez. So itong complaint, mga kababayan, ay nagmula sa recommendation ng House Committee on Good Government, Good Governance and Public Accountability to file charges against Duterte for the alleged misuse of 500 million pesos in confidential funds ng Office of the Vice President at saka 112.5 million pesos in confidential funds ng DepEd from 2022 to 2024. Yung iba pang respondents ay yung mga staff niya, Edward Fajarda, Special Disbursing Officer, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, Assistant Secretary, Attorney Sunshine Chari Fajarda, Director for Strategic Management Office, Retired Major General Nolasco Mimpin, Undersecretary for Administration, and Annalyn Sevilla, Undersecretary for Finance Service, all from DepEd. Yung galing naman po sa Office of the OBP na kasama sa kinasuhan si Attorney Sulaika Lopez
Undersecretary and Chief of Staff Lemuel Ortonio, Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, Vice Presidential Security and Protection Group and Colonel Raymond Dante Lachicay, Commander, Vice Presidential Security and Protection Group ng Philippine Army. So sabi dito sa report ng GMA News Online, Duterte's alleged misuse of confidential funds is also of the issues raised by the House in its impeachment complaint before the Senate. She denied the allegations. So yan mga kababayan, ang latest development sa mga kinakaharap na kaso ni Sara Duterte. Ngayon ito, idagdag ko na rin itong balita kasi sabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos bukas para sa pagbabalik ng ating bansa sa ICC. Report ng TV Patrol, Marcos bukas sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Bukas umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talakayin ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ay kasunod ng panawagan ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan na muling ratipikahan ng bansa ang Rome Statute at iba pang human rights treaties. Lalo na dahil sa kasaysayan ng extrajudicial killings at kawalan ng pananagutan sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat wala pang nagaganap na pag-uusap kaugnay nito, nauna nang nagpahayag ang Pangulo ng kanyang pagiging bukas na talakayin ang muling pagsali sa ICC. Matatandaang umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019 matapos simula ng tribunal ang investigasyon sa madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. So yun mga kababayan, ang mga balita ngayon na siguradong lalong magpapaiyak sa mga DDS po. Kaya sabi ng isang netizen na si OG Rosa, na-disqualify ang inendorso ni Sara Duterte na si Joey Oy kalaban ni Benny Abante. Nahuli na si DDS Ka Francis Fontillas for inciting to sedition. Na-reject ang request ni Harry Roque for asylum. Na-cancel ang registration ng Duterte Youth. Na-issue na ng summon si Sara Duterte. Araw-araw umiiyak ang mga DDS. Iyakan lagi po, mga kababayan. Dagdagan pa ng balita ngayon. Nababalik na tayo sa ICC. Tapos si Sara Duterte, kinasuhan na sa ombudsman. Mga kababayan, lalong mag-iiyakan sila. Kaya si Atty. Harry Roque po, sinasamantala ang kanyang kalayaan. Nag-iikot-ikot sa Europe kasama si Marlica at nagsasayaw-sayaw ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Butod. Doon na lang nila dinadaan mga kababayan sa pangangantsaw yung mga kapigatian na kanilang kinakaharap dahil sa kanilang mga ginawang katarantaduan. Mga DDS po kasama si Harry Roque tapos si Marlica. Nagsasayaw-sayaw sila para libangin yung kanilang sarili. Dinadaan na lang nila mga kababayan sa pangangantsaw. Kasi hindi na magtatagal. Denied na yung asylum application ni Harry Roque. Ngayon, sabi ni Atty. Harry Roque, marites man lang niya. Ang sinasabi ni Rimulya, sabi ni Jose Claire Castro, asylum rejection, fake news. Yung DOJ niya, may mga intelligence assets. Sabi ni Jose Castro, hindi magsasalita ng ganon si Rimulya kung hindi totoo. Verified, mga kababayan. May mga intelligence assets, nagkalat pati sa ibang bansa. Ang dali-dali na ngayon mag-verify na mga information through immigration. Kaya sabi dito sa balita, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said Roque had been telegraphing his punches. Huwag po nating kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay po nila ang karampatang impormasyon sa Department of Justice. Nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches. And the government and the DOJ, we are ready for you. Kaya sabi ko, ang hindi ko maintindihan kay Attorney Harry Roque, matalino naman siya. Bakit sa sobrang katalinuhan niya, lahat ng mga plano niya, lahat ng plano niya sa buhay, ina-announce niya sa buong mundo. Lahat ng galawan niya, ina-announce, naka-social media, naka-post, naka-live sa kanyang channel.
Kaya noon pa sinasabi ko, malamang sa malamang ikako, i-deny ng gobyerno ng dahig yung application niya. Kasi siyempre, alangan man magpapabaya ang gobyerno, siyempre kukontray niyan. Ina-announce mo, hindi pa nga na ibibigay. Alam mong pinagabol ka ng batas, tapos announce ka ng ng kung anong mga plano mo sa buhay habang nagtatago ka. Yan kasi ang sobrang resulta ng sobrang kayabangan. Pag mayabang po talaga, yan ang inaabot. I-announce mo lang araw-araw, Harry Roque. Dumaldal ka lang ng dumaldal sa social media kasama si Marlica. Malamang sa malamang, matutulad ka kay Tebes. Wanted ka na eh. At nagamon pa si Atty. Harry Roque. Gumamit pa niya kayo ng intelligence fund. Di na niya kailangan gumamit kayo ng intelligence fund para i-monitor ako. I-check lang niya ninyo yung whereabouts ko sa Facebook. Tinuruan pa yung ating mga authorities kung paano siya matrace. Alam naman yan ang ating mga authorities. Kahit hindi mo sabihin, sinabi mo pa talaga. Dahil sa sobrang kayabangan, ay mga mayayabang po, may katapusan. Magkakakuha kayo ng katapat. O ngayon, di ba? Ito ang inabot ninyo. Ang susunod, file na ng motion to cancel the passport ni Atty. Harry Roque. So magiging palaboy na siya, mga kababayan, at mapipilitan siya na umuwi dito. Kung hindi man siya umuwi, kakalad ka rin siya ng Interpol para ibalik dito sa Pilipinas. Tulad ni Tebes. Nakaposas, pagkatapos nakakadena yung paa. Tingnan natin kung makasayaw-sayaw pa. Si Atty. Harry Roque ng bangag, ngiwi, butod. Baka sabi nga natin, matulad siya kay Tebes na nang makita yung kanyang nanay, umiyak at nagsusumbong na parang bata. May kabayaran kasi po ang paggawa ng kasalanan. Firmax firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.